Hindi aksidente ang pagbagsak ni Joel. Yan ang unang pumasok sa isip ni Ramon. Isang baguhang civil engineer. Habang nakatitig siya sa basag-basag na helmet na naligo sa alikabok at dugo sa paanan ng itinatayong gusali. Ika-9 na palapag yun. Walang safety harness. Walang saksi. Maliban sa mga haliging tila tahimik na nakatingin. Sabi ng foreman ay madulas daw kasi ang bakal. Dagdag pa ng kontratista ay kasalanan naman daw yun ni Joel, kaya't bumagsak ito. Ngunit may nakita si Ramon bago bumagsak si Joel. Isang kamay na bahagyang tumulak, tsaka agad na nawala sa likod ng scaffolding. At higit sa lahat, may narinig siyang bulong mula sa lupa. Isa pa. Hindi niya sigurado kung narinig din ba yun ng iba, pero sigurado siyang narinig niya yun. Malinaw. Sa unang linggo pa lang niya sa proyekto, isang dambuhalang commercial complex sa gitna ng lungsod. Narinig na ni Ramon ang bulungan ng mga veteranong manggagawa. Bulong ng isang mason habang nagkakape ay alay daw yun. Yun ang tawag sa nangyari kay Joel. Kinakailangan daw talagang mangyari yon para tumibay ang gusali, para hindi buwalin ng lindol, para hindi lapitan ng malas. Paniniwalang minana pa raw mula sa panahon ng Kastila, na mas pinatanda pa ng usap-usapan at kuro-kuro. Kapag malaki ang itinatayo, may kailangang ialay, dugo at buhay. Pero para kay Ramon ay pamahiin lang yon. Para sa kanya, ang tibay ng isang proyekto ay makukuha sa pamamagitan ng pulidong paggawa nito. Ngunit bakit sa bawat malaking proyekto, laging may nawawala? Iyon ang tanong niya sa sarili. 3 sa loob ng 2 buwan ang nawala. Si Rico, na bigla na lamang hindi na pumasok. Si Manuel, na huling nakita na naglinis sa basement. At ngayon, si Joel, na bumagsak mula sa taas. Eksaktong araw na binubuhos ang pundasyon ng ika-9 na palapag. Ngunit may napansing kakaiba si Ramon. Sa blueprint, may mga bahaging hindi saklaw ng plano ng istruktura. Mga blanko na parang sinadyang iwan. At sa bawat bahaging yon, may insidenteng naganap. Si Don Ernesto, ang pangunahing kontratista, ay isang lalaking bihirang umiti. Tahimik, palaging nakaputi, at may kakaibang ugali. Tuwing may aksidente, personal niyang binibisita ang lugar. Bit-bit ang isang maliit na kahong kahoy. Para sa ritual ng paglilinis, sabi niya minsan. Ngunit hindi naman siya pare. At walang krus sa kahon na yon, kundi mga lumang simbolo lamang na parang ukit sa bato. Isang gabi, sinundan ni Ramon si Don Ernesto sa ilalim ng gusali, sa basement, pinakamalalim na bahagi ng proyekto. Naroon pala ang lihim. Mga haliging may tuyong marka ng dugo, mga pangalan na ukit sa semento, at sa gitna, isang hukay na tinakpan lang ng bakal. Hindi namin sila pinatay, sabi ni Don Ernesto, nang mahuli niya si Ramon na nakakubli sa isang bahagi ng lugar na yon at minamasdan siya. Ibinigay lang namin ang hinihingi ng lupa, kapalit ng pagpapatayo ng proyekto.
Ayon sa kanya, ang lupa raw mismo ang humihingi. Ang gusali raw ay may kaluluwa, at kung hindi ito papakainin, kukunin nito ang lahat. Mas maraming buhay ang mawawala sa hinaharap kung hindi yun patitibayin. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Galit na litan niya ni Ramon dahil sa nalamang lihim. Ngumiti si Don Ernesto. Huwag ka nang magalit. Magiging bahagi ka rin ng pag-aalay. Napagtanto ni Ramon ang katotohanan. Hindi lang simpleng manggagawa ang iniaalay, kundi ang tagapamagitan. Ang taong may kaalaman. Ang taong may pananagutan. At kung ang taong may mas mataas na kaalaman ang maisasama sa pag-aalay, mas titibay ang gusali. At sa blueprint, may huling bahagi pa. Isang tore, isang tuktok, para sa huling dugo, na siya ang ipangpupuno. May dalawang pagpipilian si Ramon. Tapusin ang gusali at ialay ang sarili, o sirain ang pundasyon at palayain ang lahat ng kaluluwang inilibing doon. Pinili niya ang ikalawa. Sa hating gabing yon, binuksan niya ang mga balbula para pakawalan ng mga gas na nagpapagana sa ilang kagamitang pangkonstruksyon. Wala nang manggagawa ang natitira sa gusaling yon, kundi siya at ang Don. Gamit ang kanyang posporo ay nagsindi siya ng palito at init siya sa mga tambak ng kahoy na naroon. Sabay mabilis na tumakbo paakyat sa unang palapag at lumabas ng gusali. Nasunog ang gusaling yun at gumuho ang ilang bahagi. Umalingaw-ngaw ang sigaw, hindi ng tao, kundi ng lupa. Kinabukasan, isinara ang proyekto. Tinawag yun na structural failure. Walang kinasuhan dahil wala namang nakakaalam ng tunay na nangyari. At si Don Ernesto hindi na nakita. Makalipas ang 5 taon, may bagong gusaling itinayo sa parehong lugar. Mas moderno, mas ligtas, walang aksidente, walang buhay na inalay. Ngunit minsan, kapag tahimik ang gabi, may maririnig pa ring bulong mula sa ilalim. Hindi pa tapos. At si Ramon, tuwing dadaan roon, ay hindi tumitingin pataas. Dahil alam niyang may mga gusaling hindi lang bakal at semento ang bumubuo, kundi mga lihim na mas piniling ilibing kaysa pag-usapan